Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, higit 1.3 milyong individual apektado ng magkasunod na bagyo at habagat ayon sa DSWD. Death toll umakyat na sa 15 ayon sa PNP. Impeachment trial, sesyon ng Senado at Kamara, kinansela dahil sa masamang panahon. Pre-trial ng kaso ni Senator Marcoleta ipinagpaliba. Higit 4 pesos na rollback sa mga produktong petrolyo ipatutupad ngayong linggo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umakyat na sa 15 ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng magkasunod na bagyong Luis at Maymay at ng pinalakas na habagat ayon sa Philippine National Police o PNP. 2 sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod, 7 dahil sa rockfall at electrocution at 6 ay dahil sa landslide. Samantala, sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, iniulat ng DSWD na higit 1.3 milyong individual o mahigit 384,000 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng mga bagyo at habaga. Saklaw ng epekto ng kalamidad ang 9 na rehiyon sa bansa kabilang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region o CAR, Mimaropa at Calabarzon. Mahigit 58,600 na katao o higit 16,000 na pamilya ang kasalukuyang nananatili sa evacuation centers habang patuloy ang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Sa pinakahuling tala, nasa 367 na kabahayan ang tuluyang napinsala habang umabot na sa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Inaasahang magpapatuloy ang maulang panahon dulot ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Kinansela ngayong Lunes, Agosto 10 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang sesyon ng Senado dahil sa epekto ng habagat na nagdulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, pansamantalang ipinatupad ang work-from-home arrangement sa Senado at magbabalik ang trial at sesyon bukas, Agosto 11. Nagpatupad din ng kaparehong hakbang ang House of Representatives at kinansela ang kanilang plenary sessions upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at opisyal sa gitna ng masamang panahon. Samantala, ipinagpaliban din ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pre-trial ni Senador Rodante Marcoleta dahil sa lagay ng panahon. Ayon sa Anti-Graft Court, inilipat ang pagdinig sa Agosto 14. Hawak ng naturang dibisyon ang kasong plunder na isinampa laban kay Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations. Panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong linggo matapos ihayag ng Department of Energy o DOE na inaasahang magkakaroon ng rollback sa lahat ng uri ng fuel simula Agosto 11. Ayon sa DOE, bababa ng 4 pesos and 70 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Mababawasan din ng hindi bababa sa 4 pesos and 30 centavos kada litro ang diesel. Habang pinakamalaki ang magiging rollback sa kerosene na aabot sa 4 pesos and 88 centavos kada litro. Ito na ang ikalawang magkasunod na linggo ng pagbaba ng presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon sa mga stakeholders sa sektor ng enerhiya, ang inaasahang rollback ay dulot ng paghupa ng tensyon sa Middle East sa mga nagdaang araw. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.